Ang hiwaga ng 48 oras sa Maynila, paano binago ng bagyo ang pananaw ng elite ng Espanya? Hindi kayo maniniwala sa nangyari. Ma'am, mali ba ang mga itinuro sa amin? Lumaki ba kami sa maling edukasyon? Isang 16 na anyos na lalaki mula sa isang kilalang institusyon sa Espanya na lumaki sa itinuturing na pinakamahusay na sistema ng edukasyon sa mundo, ang lumuha habang tinatanong ako nito. Sa loob ng 15 taon kong pagtuturo sa internasyonal na edukasyon, ito ang una kong naranasan. Isang grupo ng 28 piling mag-aaral mula sa Madrid International Lyceum na naglalayong patunayan ang kalamangan ng edukasyon sa kanluran sa Timog Silangang Asya, ang napilitang mag-emergency landing sa Ninoy Aquino International Airport sa Maynila dahil sa isang biglaang bagyo na humarang sa ruta patungong Bali at Singapore. Mula sa sandaling lumapag sila, sunod-sunod na mga pangyayari ang naganap. Alam niyo bang pagtapak pa lang nila sa Pilipinas, wala pang 48 oras, ang mga mag-aaral na ito na buong buhay ay itinuro na ang edukasyon ng Espanya ang pinakamahusay ay tuluyang nabigla at napawalang kibo. Mula sa nakakagulat na karanasan sa paliparan, ang hindi kapanipaniwalang kaayusan sa gitna ng siksikan sa LRT hanggang sa kahanga-hangang kaligtasan sa gabi sa mga kalye ng Makati, tuluyan silang nabago. Akala ko ang Espanya ang sentro ng pag-unlad at edukasyon, pero ang tunay na bansang sibilisado at may puso ay Pilipinas pala. Ang nakakagulat na pag-amin ni Isabel, isang 17 anyos na mag-aaral sa mga mamamahayag ng kanyang bansa. Ang pahayag na ito ay nagdulot ng malaking pagkabahala sa buong komunidad ng edukasyon sa Espanya. Ano ba talaga ang nakita nila sa Pilipinas? Bakit bigla silang humanga sa isang bansang inaakala nilang mahina sa edukasyon? Hayaan ninyong ikwento ko ang kamanghamanghang 48 oras na nasaksihan ko mismo bilang isang gurong Pilipino na may 15 taong karanasan. Bago tayo magsimula, sana ay mag-iwan kayo ng like at mag-subscribe sa channel upang mas maipakita pa natin ang kahanga-hangang kwento ng Pilipinas sa mundo. Ako si Maria Elena Marilen Reyes at naglingkod ako bilang guro sa isang Filipino-Spanish school sa Madrid sa loob ng 15 taon. Bagamat nakita ko na ang iba't ibang sistema ng edukasyon sa Europa at sa mundo, ang nangyari sa NAIA noong nakaraang taglagas ang nananatiling pinakamatindi sa aking buong karera bilang guro. Ang mga estudyanteng kasama ko noong araw na iyon ay hindi ordinaryo. Sila ang 28 pinakamahusay na mag-aaral mula sa Madrid International Lyceum. Sila ay nasa edad 16 hanggang 17 at lahat ay nagmula sa mga kilalang pamilya sa Espanya, mga anak ng mga propesor sa universidad, opisyal ng gobyerno at kilalang doktor, mga inaasahang lider ng lipunan ng Espanya sa hinaharap. Ang mga kasama ring guro ay kabilang sa mga pinakamagaling. Sa pangunguna ni Principal Rafael Navarro, lahat sila ay may doctoral degree at mga profesional sa edukasyon. Ang layunin ng study tour na ito ay bisitahin ang mga paaralan sa Timog Silangang Asya upang kumpirmahin ang kanilang paniniwala sa superioridad ng edukasyon ng Espanya. Ang orihinal na plano ay bumiyahe sa Thailand, Vietnam at Singapore upang pag-aralan ang agwat ng edukasyon sa pagitan ng mga mauunlad at umuunlad na bansa at pagkatapos ay umuwi sa Madrid. Ngunit dahil sa biglaang tropical storm Ramon, tuluyang hinarangan ang ruta sa Pasifiko kaya napilitan kaming mag-emergency landing sa NAIA. Ang mga mag-aaral ay nalito. Karamihan sa kanila ay ang alam lang sa Pilipinas ay ang bansang pinagmulan ng mga domestic helper o simpleng destinasyon ng bakasyon. Ilang estudyante pa ang nagtanong, hindi ba atrasado ang edukasyon nila, ma'am? Sa kurikulum ng Espanya, kadalasang tinuturo na ang Pilipinas ay bansang mayaman sa kasaysayan, ngunit may lipunang kulang sa kaayusan, habang ang Singapore lang ang itinuturing na tunay na maunlad na bansa sa Asya. Si Principal Navarro ay nag-alala rin noong una. Nabahala siya sa biglaang pagbabago ng schedule at kung paano ito ipapaliwanag sa mga magulang ng mga elite na estudyante. Ngunit habang papalapit kami sa NAIA, nagsimulang magbago ang sitwasyon, taliwas sa inaasahan. Ang komunikasyon mula sa control tower ay mabilis at tumpak. May abiso agad na naghahanda sila ng espesyal na protocol para sa biglaang pagdating ng delegasyon ng mga estudyanteng dayuhan. Sinabi pa nila na may nakahanda na silang ground staff na marunong magtagalog at Espanyol.
Ang antas ng paghahanda na ito ay bihira ring makita kahit sa Barajas Airport sa Madrid. Karaniwan, sa biglaang sitwasyon, ang serbisyo ay limitado, ngunit ang paghahanda ng NAIA ay ibang klase. Ang proseso ng paglapag ay walang kapintasan, ang paggabay ay tumpak, at ang lahat ng paggalaw sa lupa ay tila plinano na. Para bang isang naka-schedule na flight, lahat ay sistematikong inihanda. Ngunit ang tunay na pagkabigla ay nagsimula nang pumasok kami sa terminal ng paliparan at ang mga susunod na 48 oras ang tuluyang magpapabago sa pananaw sa buhay ng 28 piling mag-aaral na ito. Pagpasok pa lang namin sa terminal, nagbago ang mga ekspresyon ng mga mag-aaral. Kahit na hating gabi na, ang paliparan ay gumagana pa rin na parang umaga. Walang tigil ang paglilinis ng mga staff, may mga opisyal na nakatalaga sa bawat daanan, at lahat ng pasilidad ay gumagana ng perpekto. Ito ba talaga ang isang paliparan sa Asia, ma'am? Tanong sa akin ni Isabel, 15 anyos. Sa Madrid, karaniwan nang humihinto ang maraming serbisyo paglampas ng alas 9 ng gabi, kaya lubos siyang nabigla sa 24 namin 7 na serbisyo. Ang paggabay sa immigration ay kahanga-hanga. Sa kabila ng biglaang pagdating ng malaking grupo ng dayuhang estudyante, ang mga opisyal ay hindi natinag. Sa halip, agad silang nag-set up ng espesyal na linya para sa grupo ng estudyante at nagtalaga pa ng staff na marunong mag-Espanyol. Ang pinaka-nakakagulat ay ang malasakit ng serbisyo. Sa halip na basta iproseso ang papeles, inaliw at kinalma nila ang mga estudyanteng dayuhan. Si Principal Navarro ay humanga, aniya, kahit sa Barajas Airport, mahirap makakuha ng ganitong level ng suporta para sa dayuhan. Ang proseso ay mabilis din. Inaasahan namin ang komplikadong emergency procedure at matagal na paghihintay, ngunit lahat ay naasikaso ng maayos. Ang mga opisyal ay tumulong sa pagkumpleto ng iba't ibang dokumento kaya walang abala ang language barrier. Nakakagulat pa, nag-alok silang tumulong na makipag-ugnayan sa hotel namin sa Madrid. Ang paggabay para sa pansamantalang pananatili ay perpekto rin. Nagrekomenda sila ng ilang hotel na angkop para sa estudyante sa mga lugar ng Makati at Bonifacio Global City at detalyadong ipinaliwanag ang mga katangian at benepisyo ng bawat isa. Mas mabait pa sila kaysa sa mga airport staff sa Espanya, ang sabi ni Javier, isang 16 anyos na lalaki. Sa Europa, ang mga opisyal ay mahusay, ngunit bihira nilang maranasan ang ganitong init ng pagtanggap. Nagpatuloy ang paghanga sa baggage claim area. Ang bagahe ng lahat ng 18 estudyante ay lumabas sa loob lamang ng 15 minuto. Sa malaking screen, ipinakita ang real-time na katayuan ng bagahe kaya alam mo kung kailan lalabas ang mga bagahe. Sa Espanya, madalas ang pagkaantala ng bagahe kaya labis silang humanga sa kahusayan na ito. Sa paglabas namin ng paliparan, tumatak sa akin ang sinabi ni Principal Navarro, sa 30 taon kong paglalakbay sa buong mundo, ito ang una kong nakitang perpektong emergency response. Lubos akong humanga sa sistemang nakahanda sa lahat para hindi maalarma ang mga pasahero kahit sa hindi inaasahang sitwasyon. Habang sakay kami ng bus papunta sa hotel, narinig ko ang usapan ng mga estudyante at nagsimula rin akong magkaroon ng bagong pagtingin sa Pilipinas. Hindi ko pa alam noon kung gaano kakabigla ang mga susunod na 48 oras na mararanasan ng mga estudyanteng ito. Sa daan patungong hotel, nagsimula ang unang tunay na paghanga. Ang tanawin ng Maynila mula sa expressway na nagmula sa Naya patungong sentro ng lungsod ay tuluyang binaligtad ang inaasahan ng mga estudyante. Ang dagat ng ilaw sa magkabilang gilid ng expressway at ang sukat ng maayos na pagkakalagay ng mga gusali ay nagpatingin sa kanilang lahat sa bintana. Kahit si Principal Navarro ay humanga, aniya, bihira kaming makakita ng ganitong kalaking plinano na lungsod sa Espanya. Lubos siyang humanga sa sistematikong pagkakalagay ng mga green spaces at sa pagkakaisa ng mga residential at commercial facility. Sinabi pa ni Vice Principal Almira Lopez, isang dalubhasa sa urban planning, hindi ito nagpapatalo sa mga lungsod sa Europa, mas sopistikado pa ito. Habang papalapit kami sa Makati BGC, lalo pang lumawak ang nakakagulat na tanawin. Kahit lagpas alas 11 na ng gabi, maliwanag ang lungsod at maraming tao ang naglalakad ng natural. Ang pinaka-nakagulat,
ay ang mga babaeng naglalakad ng mag-isa. Sa hating gabi, ang tanawin ng mga babaeng naglalakad ng ligtas ay bihira makita sa mga lungsod sa Espanya. Talaga bang napakaligtas ng bansang ito, ma'am? Tanong ni Isabel, 17 anyos, na nagulat. Sa pag-check-in sa hotel, may bagong paghanga na naghihintay. Ang front staff ay bumati sa matatas na Ingles at nang maunawaan nilang grupo kami ng estudyante, agad silang nagbigay ng pinakamahusay na serbisyo. Sa kabila ng pagdating sa hating gabi, detalyado nilang ipinaliwanag ang oras ng almusal kinabukasan at ang mga kalapit na pasilidad. Dahil naunawaan nila ang aming sitwasyon, naghanda pa sila ng tourist guide. Ang pinaka-nakaimpresyon ay ang tunay na pagtanggap. Higit pa sa serbisyong komersyal, naramdaman namin ang init ng tunay na pagtanggap. Habang nakasakay kami sa elevator papuntang kuwarto, napansin ko ang mga ekspresyon ng mga estudyante. Mabilis na nagbabago ang kanilang pananaw sa Pilipinas. Ang mga bata na nagpakita ng pag-aalala tungkol sa isang atrasadong bansa sa Asya, ilang oras lang ang nakalipas ay punong-puno na ngayon ng kuryosidad at pag-asa. Kinabukasan, nagsimula ang tunay na karanasan sa Maynila at ang pagkabigla na mararanasan ng mga estudyante ng Espanya ay hindi lang katulad ng nakita nila kahapon. Magsisimula na ang 48 oras na tuluyang magpapabago sa kanilang pananaw sa edukasyon, lipunan at buhay. Kinaumagahan, bandang alas 6, nagising ang ilang estudyante at nagsimulang mag-ingay dahil sa gutom. Nag-alala ako. Sa Espanya, napakahirap makahanap ng restaurant na bukas ng ganoong kaaga. Nang tanungin ko ang front desk, ngumiti ang staff at sumagot, may dash na 40 oras na karinderya po sa katabing gusali. Sikat po iyon sa mga estudyante. Nagulat ako sa salitang dash na 40 oras na karinderya. Hindi iyon maiisip sa Espanya. Pumunta ako sa karinderya kasama ang 7 estudyante. Saktum pa lang ng umaga, ngunit masigla na ang mga kalye. May mga nagmamadaling empleyado, may nagjo-jogging, at may mga lumalabas sa convenience store. Sa Madrid, tahimik pa ang madaling araw, ngunit sa Maynila, nagsimula na ang araw. Pagbukas ng pinto, sasalubong sa amin ang mainit na hangin at amoy ng pagkain. May ilang customer na ring nag-aalmusal. Isang lalaki na nagbabasa ng pahayagan habang kumakain, isang babae na nagtatrabaho sa laptop at mga empleyadong mukhang galing sa night shift. Pagtingin nila sa menu, nagulat ang mga estudyante. Napakamura ng presyo, isang tapsilog sa halagang P90 at pares sa P70. Kung i-convert sa presyo sa Espanya, hindi ka pani-paniwalang mura ito. Sa Madrid, kailangan mo ng hindi bababa sa 15 euros para sa ganitong antas ng pagkain. Ang nag-serve sa amin ay hindi nagulat na makita kaming mga dayuhan. Ipinaliwanag niya ang menu sa Ingles at nagrekomenda ng mga pagkaing madaling kainin ng mga estudyante. Sinabi niya na pwedeng bawasan ang anghang para sa mga hindi sanay sa maanghang. Ang bilis ng paglabas ng pagkain ay nakakagulat din. Wala pang 5 minuto matapos umorder, nakahanda na ang lahat sa mesa. Tapsilog, adobo, pares. Ang mga estudyante ay nag-aalangan at nagtataka sa mga pagkaing Pilipino. Ngunit nang tikman nila, nagbago ang kanilang ekspresyon. Ang pinakanakagulat ay ang tapsilog. Tila katulad ito ng mga kinakain nilang pagkain, ngunit ang lasa ay lubos na kakaiba. Ang karne ay masarap at ang sinangag ay saktong-sakto ang alat. Si Javier ay mabilis na umubos ng 2 serving. Humanga siya, aniya. Hindi kami makakakain ng ganito kasarap at kamura sa Espanya. Nakangiti ang tagapagsilbi habang pinupuri ang kanilang gana. Nang magbayad kami, nagulat na naman kami. 7 tao ang kumain ng busog na busog. Ngunit ang kabuuang halaga ay hindi umabot sa 700 pesos. Kung i-convert sa euros, nasa 12 euros lang. Sa Espanya, kailangan namin ng hindi bababa sa 70 euros para sa parehong level ng pagkain. Eksakto ang sukli, at sinabi pa ng tindera, balik kayo ha, masarap ba ang Pinoy food? May iba pa kaming irerekomenda. Ang ganitong kabaitan ay bihira nilang maranasan sa mga restaurant sa Espanya. Paglabas namin, humanga ang mga estudyante. Masarap ang pagkain, mura, at maganda pa ang serbisyo, sabi ni Isabel. Siguradong hahanap-hanapin ko ang tapsilog pag uwi ko sa Espanya, sabi ng isa pang estudyante.
Paglabas sa kalye, siksikan na ang mga tao dahil sa rush hour, ngunit may kaayusan sa kabila ng pagmamadali. Sa pedestrian lane, lahat ay sumusunod sa traffic light at maayos ang paggalaw ng mga naglalakad at nagbibisikleta. Ito ay kaibahan sa magulong tanawin ng umaga sa Madrid. Pabalik sa hotel, dumaan kami sa isang convenience store dahil gusto ng mga estudyante ng merienda. Pagpasok namin, may isa pang sorpresa na naghihintay. Kahit rush hour, malinis ang convenience store na parang department store at punong-puno ng paninda. Ang pinakanakakagulat ay ang iba't ibang serbisyo na makukuha. Hindi lang pagkain, pwede ring magpadala ng package, magbayad ng bill at mag-withdraw sa ATM. Sa Espanya, ang convenience store ay nagbebenta lang ng simpleng grocery, ngunit ang convenience store sa Pilipinas ay parang isang maliit na departamento. Pumili ang bawat estudyante ng paborito nilang merienda. Tinitigan nila ng may pagtataka ang mga Pinoy na candy at inumin. Sa cashier, humanga na naman sila. Napakabilis ng pag-checkout at mabait ang cashier. Hindi sila nagpakita ng pagkainis sa aming mga dayuhan, bagkus bumati pa sila sa Ingles at nagsabing, "Welcome to the Philippines." Paglabas namin, sabi ni Javier, ang Pilipinas ay 24 oras na maginhawa. Kahanga-hanga na makukuha mo ang kailangan mo anumang oras. Sa Espanya, halos lahat ng tindahan ay sarado tuwing linggo. Talagang iba ang Pilipinas. Pabalik sa hotel, humanga rin sila sa kalinisan ng lungsod. Walang kalat, malinis ang lahat. Nakita namin ang mga taong naglilinis ng maaga pa. Ang buong lungsod ay gumagalaw na parang iisang organismo. Sa Madrid, ang mga tourist spot lang ang malinis, ngunit ang Maynila ay iba. Pagdating sa lobby ng hotel, gising na rin ang ibang estudyante. Tinanong nila kung saan kami galing. Nang ikuwento namin ang tungkol sa pagkain sa umaga, lahat sila ay nainggit. Sinabi nila na gusto rin nilang sumama sa susunod. Ganito natapos ang unang umaga namin sa Pilipinas. Sa loob lang ng ilang oras, tuluyang nagbago ang mga ekspresyon ng mga estudyante. Wala na ang pag-aalala. Napuno na sila ng kuryosidad at kagalakan. Hindi pa namin alam noon kung gaano kakabigla ang mga susunod na karanasan na magpapabago sa kanilang mga pinahahalagahan. Alas 9 ng umaga, nagsimula kaming mag-explore sa Maynila kasama ang mga estudyante. Ang unang destinasyon ay ang LRT, MRT. Gusto kong maranasan nila mismo ang pampublikong transportasyon ng Pilipinas. Pagpasok pa lang namin sa istasyon, nagsimulang magbago ang ekspresyon ng mga estudyante. May escalator at elevator na nakakabit, kaya hindi na kailangan pang magbuhat ng mabibigat na bagahe. Malinis at maliwanag ang istasyon, kaiba sa lumang impression ng subway sa Madrid. Habang pababa, humanga sila sa kalinisan. Malinis ang sahig at dingding at walang graffitis o sirang bahagi. May mga signage sa lahat ng dako na may Tagalog at Ingles, kaya madali itong gamitin ng mga dayuhan. Pagdating sa platform, maraming tao dahil sa rush hour, ngunit may kahangahangang kaayusan sa gitna ng siksikan. Lahat ay natural na pumipila at sumusunod sa mga marka sa sahig. Hindi ito makikita sa Espanya, sabi ni Principal Navarro. Sa Madrid, karaniwan nang nagtutulakan ang mga tao para mauna sa tren. Pagdating ng tren, lalo pang lumawak ang nakakagulat na tanawin. Pagbukas ng pinto, ang mga tao ay automatikong nahati sa dalawang gilid para magbigay daan sa mga bababa. Pagkatapos lumabas ng lahat ng bababa, nagsimula silang sumakay ng maayos. Walang nagturo, ngunit lahat ay sumusunod sa etiketang ito ng kultura. Sino ang nagtuturo ng batas na ito? Tanong ni Isabel sa akin. Ipinaliwanag ko, walang nagtuturo. Kultura ito na natural na natututunan ng mga bata sa Pilipinas mula pagkabata. Humanga siya. Pagpasok sa loob ng tren, humanga sila sa kalidad. Komportable ang mga upuan at ang mga strap ay nakakabit sa iba't ibang taas kaya walang abala kahit ang mga pandak. Ang pinaka-naka-impresyon ay ang kalinisan, walang basura sa sahig at malinis ang mga upuan. Habang nakaupo at tumitingin sa paligid, nasaksihan namin ang pinaka-nakakabagbag damdaming eksena. Sa susunod na istasyon, sumakay ang isang matandang babae na may tungkod. Agad na tumayo ang ilang pasahero para magbigay ng upuan. Salamat, sabi ng matanda at umupo. Nang makita ito, lumuha si Javier. 16.
Anyos. Ang ganitong natural na kabaitan ay bihira makita kahit sa Espanya, bulong niya. Ang atmosfera sa loob ng tren ay nakaimpresyon din. Kahit na maraming tao, tahimik, walang maingay na tumatawag o nag-iingay. Karamihan ay tahimik na gumugol ng oras sa pagtingin sa smartphone o pagbabasa ng libro. Ang pinaka nakakagulat ay ang mga kabataan na nag-aaral sa loob ng tren. May mga nagbukas ng textbook, nagre-review ng flashcards at seryosong nag-aaral. Bihira makita ang mga estudyanteng nag-aaral sa pampublikong transportasyon sa Espanya. Ang sisipag ng mga estudyanteng iyon, humanga si Isabel. Ang mga estudyante sa Espanya, pagkatapos ng klase, ay kinalilimutan na ang pag-aaral, pero iba ang mga Pilipino. Pagdating sa interchange station, nagulat na naman kami. Kahit na komplikado ang istruktura dahil sa pagtatagpo ng maraming linya, napakalinaw ng mga signage, kaya hindi kami naligaw. Ang color-coded na mapa ng ruta, detalyadong impormasyon ng bawat exit at impormasyon ng mga kalapit na pasilidad ay lahat dinisenyo para madaling maunawaan. Pagdating sa ground floor, isang nakakabiglang tanawin ang bumungad sa amin ang sikat na crossing sa isa sa mga sikat na intersection sa Maynila. Nawalan ng imik ang mga estudyante sa dami ng tao na sabay-sabay na tumatawid. Ngunit sa likod ng tila kaguluhan, may perpektong kaayusan. Ang mga tao ay natural na dumadaloy, hindi nagbabanggaan at mahusay na gumagalaw patungo sa kanilang patutunguhan. Ito ang simbolo ng Pilipinas, sabi ni Principal Navarro. Ang pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba-iba ang kalayaan ng individual at ang kaayusan ng kolektibo ay perpektong nagbalanse. Habang naglalakad sa lungsod, sunod-sunod ang mga bagong tuklas ng mga estudyante. Ang kalinisan ng lungsod, ang pagkakaiba-iba ng mga tindahan, at higit sa lahat, ang kabaitan ng mga tao. Nang maligaw kami, tinulungan kami ng isang Pilipino na naglalakad sa kalsada sa Ingles. Nang dumaan kami sa isang malaking bookstore, humanga ang mga estudyante, isang malaking bookstore na may maraming palapag, na may napakaraming aklat na maayos na nakasalansan. Kahit tanghali ng araw, maraming tao ang nagbabasa. Mahilig din magbasa ang mga taga-Espanya, pero hindi ganito, sabi ni Isabel. Ang pagkauhaw ng mga Pilipino sa kaalaman ay kahanga-hanga. Habang nagpapahinga sa isang cafe, nag-usap-usap ang mga estudyante tungkol sa kanilang mga karanasan. Tinuro sa amin na ang edukasyon ng Espanya ang pinakamahusay sa mundo. Pero nagdududa ako nang makita ko ang Pilipinas, sabi ni Mati, 17 anyos. Ang mga estudyanteng Pilipino ay nag-aaral kahit sa tren. Kami, pagkatapos ng klase, nakakalimutan na namin ang pag-aaral, dagdag ni Javier. Hapon, pumunta kami sa Intramuros at Escolta. Gusto kong maranasan nila ang sentro ng kultura ng kabataan. Humanga ang mga estudyante sa masiglang atmosfera, ngunit dito, nanatili pa rin ang kaayusan. Ang pinakanaka-impresyon ay ang gabi. Paglampas ng alas 9 ng gabi, maraming dalagita ang umuuwi ng ligtas ng mag-isa. Mga estudyanteng bumibili sa convenience store at umuuwi galing sa school, tutorial. Sa Espanya, itinuturing na mapanganib ang paglabas sa gabi. Ngunit sa Pilipinas, karaniwan itong tanawin. Hindi ka panipaniwala, sabi ni Isabel sa akin. Sa aming edad, imposible sa Espanya na maglakad ng mag-isa sa alas 10 ng gabi. Nang dumaan kami sa convenience store, may bagong tuklas na naman. Ang night shift attendant ay isang 20 anyos na babae, ngunit hindi siya nagpakita ng takot. Nagulat ang mga estudyante na nagtatrabaho siya ng mag-isa hanggang hating gabi. Bihira lang sa Espanya ang mga babaeng nagtatrabaho ng mag-isa sa gabi, sabi ni Principal Navarro. Ang antas ng kaligtasan ng lipunan na ito ay hindi makikita kahit sa Europa. Sa umaga ng ikalawang araw, may hindi inaasahang nangyari. Biglang nawalan ng malay si Isabel dahil sa sakit, siguro dahil sa stress sa bagong kapaligiran. Ako at ang ibang estudyante ay nag-alala kung paano haharapin ang emergency sa ibang bansa. Agad akong tumawag sa 911. Nakakagulat, ang operator ay sumagot sa Ingles at sinabi na aalamin nila ang eksaktong lokasyon at magpapadala ng ambulansya. Wala pang 5 minuto, dumating ang ambulansya. Kahit sa siksikang kalye ng Maynila, ang bilis ng pag-aksyon ay nakakagulat kumpara sa sistema ng ambulansya sa Espanya. Ang profesionalismo ng mga paramedics,
ay kahanga-hanga. Pagdating sa lugar, mabilis nilang tinantiya ang kalagayan ng pasyente at nagsimula ng tamang first aid. Isinagawa nila ang kinakailangang first aid ng may pag-iingat dahil bata at babae ang pasyente. Ipinaliwanag ng isang paramedic ang sitwasyon sa simpleng Ingles, kaya nakalma kaming mga kasama. Huwag po kayong mag-alala, mukhang mild dehydration lang po. Dalhin lang natin sa ospital para sa check-up. Ang kagamitan sa loob ng ambulansya ay moderno. Patuloy nilang minomonitor ang kalagayan ng pasyente habang naglalakbay at may mga kagamitan para sa advanced first aid. Nakikipag-ugnayan na sila sa ospital kaya handa na ang lahat pagdating. Pagdating namin sa isang kilalang ospital sa Maynila, nagsimula ang bagong pagkabigla. Kahit na siksikan ang emergency room, perpekto ang organisasyon, malinaw ang pagkakahiwalay ng bawat lugar at mahusay ang daloy ng pasyente. Ang serbisyo sa reception ay naka-impression din. May special window para sa dayuhang pasyente at ang staff ay sumagot sa matatas na Ingles. Detalyado nilang ipinaliwanag ang tungkol sa health insurance ng Espanya. Ang ganitong sistema ng suporta para sa dayuhan ay bihira ring makita sa mga ospital sa Madrid. Sa panahon ng paghihintay, regular na sinuri ng mga nurse ang kalagayan ni Isabel. Naramdaman namin ang malasakit nila habang detalyado nilang ipinapaliwanag ang sitwasyon para maibsan ang pag-aalala ng ibang estudyante. Nang magsimula ang konsultasyon, humanga kami sa profesionalismo ng doktor. Binigyan niya ng konsiderasyon ang psikolohikal na estado ng bata at maingat na inalam ang sintomas. Mabilis din ang pagsusuri. Ang resulta ng blood test ay lumabas sa loob lang ng 30 minuto. Hindi seryoso ang diagnosis. Pagod lang sa biyahe at mild dehydration na pwedeng gumaling sa sapat na hydration at pahinga. Ngunit pinayuhan ng doktor na obserbahan muna sa loob ng ilang oras. Sa pagkuha ng reseta at pagpunta sa botika, may isa pang nakakabagbag damdaming karanasan. Ang parmasyutiko ay nagbigay ng detalyadong paliwanag tungkol sa pag-inom ng gamot, side effects at angkop na dosis na binibigyan ng konsiderasyon ang edad at sintomas ng pasyente. Nagprint pa sila ng Tagalog, English instruction. Sa pagbabayad, nagulat na naman kami. Kasama na ang emergency consultation, test at gamot. Ang presyo ay kalahati lang ng presyo ng medical care sa Espanya. Walang dagdag na bayad dahil dayuhan ang pasyente. Paglabas namin ng ospital, sabi ni Principal Navarro, ipinagmamalaki namin ang sistema ng medical care ng Espanya. Pero mas kahanga-hanga ang serbisyong medikal ng Pilipinas sa pangkalahatan. Marami kaming dapat matutunan, lalo na sa pag-iingat sa dayuhan at sa kahusayan ng sistema. Sa pamamagitan ng karanasang ito sa ospital, mas lumalim ang pagtingin ng mga estudyante sa Pilipinas. Natuklasan nila na hindi lang tungkol sa advanced technology o efficient system, kundi ang malasakit sa tao ang umaabot sa bawat sulok ng lipunan. Hapon, gumaling si Isabel, at nagpasya kaming mag-explore sa Maynila. Una kaming pumunta sa paligid ng Manila City Hall, Intramuros. Habang naglalakad sa mga business district ng Maynila, pinagmasdan ng mga estudyante ang kultura ng mga empleyadong Pilipino. Napakamagalang nila, sabi ni Javier. Kahit na abala sila, mabait silang nagtuturo ng daan sa aming mga dayuhan. Nag-lunch kami sa isang sikat na lechon spot malapit sa isang heritage area. Humanga ang mga estudyante sa lechon na inihanda sa harap nila. Ito pala ang tunay na Filipino cuisine, sabi ni Isabel. Iba sa mga kinakain namin sa Espanya. Humanga ang mga estudyante sa technical na kahusayan at konsentrasyon ng lechonero. Naramdaman nila ang pagmamalaki ng master sa bawat hiwa. Ito ang diwa ng sining ng Pilipino, sabi ni Principal Navarro. Pagkatapos, bumisita kami sa National Museum. Sa pag-aaral ng pag-unlad ng agham at teknolohiya ng Pilipinas, nagsimulang maunawaan ng mga estudyante ang bunga ng sistema ng edukasyon ng Pilipinas. Ang teorya at praktika ay perpektong pinagsama, humanga si Mati. Gabi, pumunta kami sa Quiapo para maranasan ang tradisyonal na kultura ng Pilipinas. Tahimik na humanga ang mga estudyante sa masiglang atmosfera. Ang modernong teknolohiya at tradisyonal na kultura ay natural na nagtatagpo, sabi ni Isabel. Habang naglalakad, tiningnan nila ang mga tradisyonal na handicrafts. Nang makita nila ang mga artisan na nagtatrabaho, naramdaman ng mga estudyante ang lalim ng kulturang Pilipino. Bihira sa Espanya
na ipasa sa susunod na henerasyon ang mga tradisyonal na kasanayan, sabi ni Principal Navarro. Gabi, bumalik kami sa Makati para tamasahin ang night view. Nawalan ng imik ang mga estudyante sa tanawin ng Maynila mula sa taas. Hindi ka panipaniwala na maraming tao ang nakatira sa isang lungsod, ngunit napaka-organisado, sabi ni Javier. Sa umaga ng huling araw, maagang gumising ang mga estudyante at nag-explore sa Maynila. Bumisita sila sa national parks at humanga sa luntiang espasyo sa gitna ng lungsod. Ang ideal na balanse ng proteksyon sa kapaligiran at pagpapaunlad ng lungsod, sabi ni Mati. Sa Cubao, Green Hills, naranasan nila ang kultura ng teknolohiya ng Pilipinas. Mula sa pinakabagong electronics hanggang sa mga collectible, humanga sila sa pagkakaiba-iba ng pop culture ng Pilipinas. Isang kakaibang mundo kung saan nagtatagpo ang teknolohiya at kultura, humanga si Isabel. Nag-lunch kami sa isang sikat na buffet restaurant. Nagulat ang mga estudyante na makakain ng mataas na kalidad na pagkain sa abot-kayang presyo. Hindi maiisip sa Espanya ang balanse ng kalidad at presyo, sabi ni Principal Navarro. Alas 2 ng hapon, oras na para pumunta sa NAIA, sa loob ng tren. Nagbalik tanaw ang mga estudyante sa kanilang 48 oras na karanasan. Tuluyang nagbago ang mga pinahahalagahan namin, sabi ni Javier. Naniniwala kami na ang edukasyon ng Espanya ang pinakamahusay, ngunit marami kaming dapat matutunan sa Pilipinas, dagdag ni Isabel. Pagdating sa NAIA, nagpatuloy ang paghanga ng mga estudyante. Sa immigration procedure, humanga sila sa maingat na serbisyo ng mga opisyal hanggang sa huli. Perpekto ang serbisyo mula simula hanggang matapos, sabi ni Mati. Habang naghihintay sa gate, tiningnan ng mga estudyante ang mga larawan nila sa Pilipinas. Ipakikita ko sa pamilya ko at ikukuwento ko ang tungkol sa Pilipinas, sabi ni Isabel. Gusto kong mag-aral sa Pilipinas balang araw, sabi ni Javier. Nang lumipad ang eroplano at lumayo ang tanawin ng Maynila sa bintana, lumuha ang mga estudyante. Paalam, Pilipinas. Babalik kami, bulong ng isang tao. Ako rin, sa pamamagitan ng 48 oras na ito, ay muling kinilala ang kadakilaan ng Pilipinas. Kumpara sa 15 taon kong pagtatrabaho sa Espanya, ang sistema ng lipunan ng Pilipinas at ang yaman ng puso ng mga tao ay espesyal. Pagdating sa Madrid, agad na nagsimulang ikuwento ng mga estudyante ang kanilang karanasan sa kanilang pamilya at kaibigan. Nagulat ang mga magulang na sumalubong sa kanila sa airport sa kasabikan ng kanilang mga anak. Papa, ang galing ng Pilipinas, sabi ni Isabel sa kanyang ama. Iba sa lahat ng itinuro sa amin, sabi ni Javier. Sa loob ng isang linggo pag-uwi, naganap ang malaking pagbabago. Ang mga larawan at video ng Pilipinas na inupload ng mga estudyante sa social media ay naging usap-usapan sa mga kabataan sa Espanya. Lalo na ang video ng mga estudyanteng Pilipino na nag-aaral sa tren ay umabot sa mahigit 100,000 views. Maraming komento ang nagtanong kung talaga bang ang edukasyon ng Espanya ang pinakamahusay. Marami rin ang nagsabi na dapat tularan ang saloobin sa pag-aaral ng mga Pilipino. Nagkaroon din ng malaking epekto sa paaralan. Nag-ulat si Principal Navarro tungkol sa sistema ng edukasyon ng Pilipinas sa Education Board at nakakuha ito ng malaking interes. Naging sentro ng atensyon ang Pilipinas bilang isang ideal na sistema ng lipunan na nagbabalanse ng kahusayan at pagkatao. Kumilos din ang media ng Espanya. Naglabas ng special feature ang El Pais na pinamagatang ang kapangyarihan ng edukasyon ng Pilipinas na natuklasan ng mga estudyante ng Espanya at nagdulot ito ng malaking epekto. Nagkaroon din ng pagbabago sa mga magulang. Biglang dumami ang mga estudyanteng gustong mag-aral sa Pilipinas at ang bilang ng mga aplikante sa klase ng Tagalog ay dumoble. Ang mga event ng Filipino Cultural Center ay laging puno. Pagkalipas ng 3 buwan, may nakakagulat na nangyari. 12 sa 28 estudyanteng iyon ang nagpahayag ng kanilang kagustuhang bumalik sa Pilipinas at nagplano ng biyahe kasama ang kanilang pamilya. Kinumbinsi ni Isabel ang kanyang mga magulang at sumali sa isang 2-week study program sa Pilipinas sa summer break. Seryosong isinasaalang-alang ni Javier ang pag-aaral sa isang unibersidad sa Pilipinas para sa kanyang kolehiyo. Maganda rin ang mga unibersidad sa Espanya.
pero gusto kong maranasan ang tunay na edukasyon sa Pilipinas, sinabi niya sa kanyang mga magulang. Nagpakita rin ng pagbabago si Principal Navarro. Nagmungkahi siya ng pag-aaral sa sistema ng edukasyon ng Pilipinas sa Ministry of Education ng Espanya at formal na inaprubahan ang pagpapadala ng opisyal na delegasyon. Aniya, marami tayong dapat matutunan. Pagkalipas ng isang taon, may isa pa akong nakakagulat na balita. Ang Madrid International Lyceum ay nakipagkaisa sa isang pribadong mataas na paaralan sa Maynila upang magkaroon ng sister school agreement. Plano nilang magpalitan ng estudyante taon-taon. Bilang unang batch ng programa, si Isabel at Javier, kasama ang 15 estudyante, ay mag-aaral sa Pilipinas sa loob ng 3 buwan. Ang 48 oras na iyon ang nagpabago sa buhay ko, sabi ni Isabel. Ngayon, may Filipino studies boom sa Espanya. Maraming paaralan ang nagpapakilala sa Filipino educational methods, lalo na sa pagpapahusay ng self-study ability ng mga estudyante. Regular din akong nagbibigay ng lecture sa mga institusyon ng edukasyon sa Espanya tungkol sa sistema ng edukasyon ng Pilipinas. Ipinaliwanag ko na ang katangian ng edukasyon ng Pilipinas ay ang pagkakasundo ng teknolohiya at pagkatao, ang balanse ng kahusayan at malasakit, at ang integrasyon ng paglago ng individual at pag-unlad ng lipunan. Ang aksidenteng 48 oras na iyon ang nagdulot ng malaking pagbabago sa educational exchange ng dalawang bansa. Ngayon, buwan-buwan, dumarating sa Pilipinas ang mga delegasyon mula sa Espanya. At marami sa mga kalahok ang umuuwi na may katulad na paghanga. Ang pinakanakaimpresyon ay ang pangmatagalang pagbabago sa mga estudyanteng lumahok. Pag-uwi, halata ang pagbabago sa kanilang saloobin, sa pag-aaral, dumami ang oras ng self-study at lumalim ang kanilang malasakit sa kapwa. Si Isabel ay nag-aaral ngayon ng International Relations sa isang universidad sa Maynila. Sabi niya, gusto niyang gamitin ang puso na natutunan niya sa Pilipinas para maging tulay sa pagitan ng dalawang bansa. Si Javier ay nag-aaral ng Filipino language at kultura sa isang universidad sa Espanya at ang layunin niya ay magtrabaho sa Pilipinas balang araw. Sabi niya, gusto niyang gumawa ng bagong modelo na pinagsasama ang Filipino work ethic at ang European labor reform. Si Principal Navarro ay aktibong leader ngayon ng Filipino Study Project ng Ministry of Education ng Espanya. Aniya, walang katapusan ang dapat nating matutunan sa Pilipinas pagdating sa edukasyon. Ako mismo, sa pamamagitan ng karanasang ito, ay muling kinilala ang halaga ng sistema ng edukasyon ng Pilipinas. Kumpara sa 15 taon kong pagtatrabaho sa Espanya, naramdaman ko na ang edukasyon ng Pilipinas ay may espesyal na elemento ang edukasyon ng puso. Aktibo ako ngayon bilang Education Exchange Coordinator ng dalawang bansa. Taon-taon, inaasikaso ko ang daan-daang estudyanteng Espanyol sa Pilipinas at lahat sila ay umuuwi na may katulad na paghanga. Ang pinakanaka-impresyon ay ang pagbabago ng life goals ng mga estudyante matapos nilang maranasan ang Pilipinas. Hindi lang nila hinahanap ang individual na tagumpay, kundi iniisip din nila kung paano mag-aambag sa buong lipunan. Ang emergency landing dahil sa bagyo ay isang hindi inaasahang pangyayari. Ngunit ito ang nagpabago sa buhay ng 28 piling kabataan at nagdulot ng malaking epekto sa educational exchange ng dalawang bansa. Kahit ngayon, habang naghihintay ako sa eroplano sa Naya, naaalala ko ang araw na iyon, ang mga mukha ng mga estudyanteng puno ng pag-aalala, at ang nagniningning ng ngiti na puno ng pag-asa at paghanga pagkatapos ng 48 oras. Ang tunay na kapangyarihan ng Pilipinas ay hindi lang sa pinakabagong teknolohiya o mahusay na sistema. Ito ay nasa kultura na nagpapahalaga sa puso, malasakit sa kapwa at pagkakaisa ng buong lipunan. Umaasa ako na mas marami pang kabataan mula sa Espanya ang makararanas ng tunay na Pilipinas. At ang karanasang iyon ang magpayaman sa kanilang buhay at magpalalim sa pagkakaibigan ng dalawang bansa. Ang kwento ng 48 oras na nagsimula sa isang aksidente ay naging isang malaking tulay ngayon na nag-uugnay sa dalawang bansa. Natutunan ko sa Pilipinas na ang edukasyon ay hindi lang pagtuturo ng kaalaman kundi paghubog ng puso. Hanggang dito na lang ang ating kwento ngayon. Ang nakakagulat na kwento ng mga elite na estudyante ng Espanya
na nag-emergency landing sa Pilipinas dahil sa bagyo at kung paano nagbago ang kanilang pananaw sa buhay sa loob ng 48 oras. Kamusta ang inyong pakiramdam? Mag-iwan ng inyong suporta sa mga bida ng kwento. Hatid sa inyo ng kwentong puso. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, mag-like at mag-subscribe. Salamat sa panonood.